Hi guys, welcome. Ayan, so tingnan natin kung ano yung pinakamalaking biyayang ipagkakaloob sa'yo ni universe after ng mga pagsubok mo sa buhay. So, yun yung topic natin ngayon, ano. So, be open-minded ha, hindi halos lahat ay makaka-resonate. So, start na tayo. So, tingnan natin kung ano yung pinakamalaking biyaya na ipagkakalob sa ni universe. After ng struggle, after ng betrayal, after ng masasakit na pinagdadaanan mo sa buhay. Ayan, so tingnan natin ngayon. Give me the message. So, dito, no, meron akong nakitang the Tower Reverse, 3 of Swords, 10 of Swords. Yung iba sa yung feeling ko, ang tindi ng mga pinagdaanan mo sa buhay, no? Kitang-kita dito sa 10 of Swords. Marami kang mga isipin, pwedeng nakaranas ka ng stress, or sabihin na sobrang pagsubok sa buhay. Yung tipo na gusto mo nang sukuan pero nanatili ka pa rin matatag. Ganun. So, lumalabas dito na meron akong nakitang air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, Taurus, merong Virgo and Capricorn. Meron din akong nakitang Aries, Leo, Sagittarius, then mangilan lang si Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay, so start na tayo. So, dito, no, nangunagad si 3 of Swords dito. So, naka-reverse si 3 of Swords. Kung yung iba sa inyo, pwedeng unti-unti ka na naghihilom, hindi ka na kasing sakit tulad ng dati, yung mga nararamdaman mo, or may mga pinagdaan mong masasakit, bad experience, hindi na ganun kasakit. Pero dala mo pa rin yung lesson, ano, ito rin nakikita ko sa'yo. Kumbaga dito, no, lumabas si the Tower dito, reverse. Meron lang nakikitang iniwas sa gulo, okay? Or pwede rin umiwas ka sa malaking gulo. Meron lang nakikitang pagbabago na dapat mangyari, pero pinahina lang ng impact dito, no? Para bang control yung breakdown dito. Okay? So, dito, yung pinaka-end dito is the 10 of Swords. Wala nang mas masasakit pa dito, no? Tapos na talaga yung cycle na yon. Kung ano mo yung mga pinagdaanan mo sa buhay na masasakit, bad experience, heartbreak, betrayal, disappointment, tapos na to. Kumbaga nawawala na yung overthinking, yung anxiety, at puyat sa kakaisip dun sa tao, kung sino man yun, ano. Yung bang tipo na gumagana yung isip mo, gumagana yung pakiramdam mo, ganun ka ngayon, ano, para bang nakaka-recover ka sa mga masasakit na nangyayari. So, comment below kung ganito ka. So, nakikitaan ko rin dito, medyo practical kang tao, or pwedeng sabihin very grounded kang tao. Mas malaga ka sa sarili mo. Kumbaga, marunong ka nang humawak ng pera, or emotion mo, or maging stability mo rito, no? Alam mo na yung gagawin, alam mo na yung ikikilos mo. Hindi ka na nagiging padalos-dalos sa sitwasyon. Kumbaga nakikitaan ko dito, meron ditong pag-ahon sa kahirapan, or pwedeng financial, aahon mo yung financial mo, magiging okay na yung financial mo, maging sa emotional or pakaramdam na iniwan, kumbaga nakaka-recover ka sa ganong sitwasyon, hindi ka na nag-iisa sa laban na to, no? Kumbaga tinutulungan ka, kung ano man yung mga dinadalangin mo, nagkakaroon na ng kasagutan dito, at binibigyan ka dito ng panibagong yugto, no? So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, more on ano kayo, inaayos mo na yung buhay mo, binabalanse mo yung buhay mo. Kumbaga, maging sa pera mo, oras mo, para bang natututo kang mag-adjust, okay, sa bawat araw, sa bawat ginagawa mo, natututo ka na dito. So, nakikitaan ko lang din dito,
Yung bang tipo na double confirmation to ha. Kasi dito, no, nakikitaan ko lang dito sa King of Wands. Double, I mean, yung bang tipo na, ito ka na ngayon eh. Okay, si King of Wands. Para bang ano ka, strong ka na dito, hindi ka na umaasa sa iba para mabuo kang muli. Ganun ka. Kasi kung makikita mo dito, dalawa yung King of Wands. Okay, dalawa yung King of Wands. Para bang ikaw yung tipo ng tao na lumilitaw kasi yung confident mo dito. Meron kang leadership energy. Hindi ka na basta-basta matitinag, gano'n. So, dalawa to. Kumbaga, inulit dito sa King of Wands. Dalawang beses na lumabas dito. Strong ka na, okay? Hindi ka umaasa sa iba para makuha yung gusto mo. Kundi kukunin mo yung gusto mo ayon sa gusto mo. Ganun ka. Hindi ka madaling mamanipula ng ibang tao. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung mga desisyon mo. Pero dito sa Five of Wands, ikaw yung klase ng tao na hindi ka mahilig sa kompetisyon or gulo, okay? Mas pinipili mo yung peace mo kaysa sa drama. Mas gusto mo yung, para bang precious sa'yo yung kapayapaan mo. Ayaw mong maagaw ng iba yung kapayapaan mo. Ganun ka ngayon. Pwedeng mahabang panahon din na masyado kang nag-isip, kaya dito, pinaka hinihiling mo lang dito ay pwedeng peace of mind or pwedeng yung payapang buhay, ganun. Pero nakikitaan ko dito sa Wheel of Fortune, merong dito, umiikot pa rin yung pabor ng kapalaran sa'yo, okay? Like timing or pwedeng sabihin na timing mo na to, oras mo na to, may pagbabago na hindi mo kontrolado, pero alam mo yun, makakabuti para sa'yo. Ganon. So, nakikitaan ko dito yung iba sa inyo, bibitaw ka na sa nakaraan mo. Meron ka nang aalisan dito. Kumbaga, lalo na sa tao dati sa buhay mo, or dati mong minahal. Para bang bibitawan mo na to. Yung parang nagkakaroon ka dito ng mindset na hindi na dapat ito balikan. Tapos na yun, pasispas. Ganun ka na ngayon. So, lumalabas dito, medyo ka ngayon, medyo nakakaramdam ka din ng lungkot, pero meron din naman masasayang nangyayari sa buhay mo, pero meron lang nakikitang lungkot. Kumbaga, hindi pa fully bright yung situation mo, pero papunta ka naman doon, kaya wag ka naman mag-alala, Kahit nakakaramdam ka ng lungkot sa mga pinagdadaanan mo sa buhay mo, ay papunta ka sa bright na yon, okay? Bright situation mo. So, lumalabas lang din dito, may opportunity na hindi pa hinog dito sa Ace of Pentacles Reverse. Pwedeng meron kang na-miss dito, lalo-lalo na sa pera or sa bagong simula, Hindi pa ito yung tamang timing dito, ha? Pero ganun pa man, dahil lumabas si Ace of Cups. Ito yung blessing, okay? Kasi, alam mo yun, bagong simula sa puso mo, pwedeng healing, pwedeng self-love, pwedeng nakatuon ka sa ganun bagong love, na mas sincere. Pwedeng iba sa inyo, nag-iisip ka dito, sana magkaroon ako ng bagong pag-ibig, or pwedeng sabihin, mahalin ko muna yung sarili ko, unahin ko muna yung sarili ko. Para bang nakatuon ka muna sa sarili mong healing, ganun, bago ka pumasok sa panibagong relasyon. Yung iba naman sa inyo, handa na sa panibagong relasyon, ready ka na magmahal muli, ganun. So, nakikitaan ko lang dito sa judgment, para bang sinilang kang muli dito, para bang ginising ka ng katotohanan, at yung pipili ka na dito ng mas mataas na version mo, kumbaga, hindi ka na basta-basta papasok sa isang connection na wala kang kasiguraduhan. Kumbaga, andun yung standard mo, So, ito yung second chance para sa buhay mo. Ito lang nakikita ko na hindi makukuha ng iba.
Kumbaga ngayon, andito ka sa energy na kaya ko, makakaraos ako dito, kaya ko lampasan to. Ganun ka. Masyado kang positive dito kasi dumaan ka sa mga mabigat na karanasan, masakit na experience. Kumbaga, tinapos mo ito ng buong puso, no? Bumangon kang muli dito kahit mahirap yung mga sitwasyon na pinagdaanan mo. Para bang tinulungan mo yung sarili mo. Ito lang nakikita ko sa'yo. Kumbaga, no, iniwan mo yung mga masasakit na nangyari sa nakaraan at binigyan mo ng panibagong, alam mo yun, emotional beginning. Para bang nagkakaroon ka ng panibagong damdamin at bagong buhay, ganon. So, nakikitaan ko lang dito, tinanggal mo lahat ng hindi para sa'yo, ganon ka. Kumbaga, tinanggal mo yung hindi nararapat sa'yo para maibigay sa'yo yung mas totoo at mas deserve mo. Pwede rin sabihin ito yung sinasabi sa'yo, no, na tinanggal sa'yo ang hindi makakabuti para sa'yo. Ito na yung nakikita ko, kumbaga malaki yung pagbabago na mangyayari sa'yo. Kahit marami kang mga pinagdaanan sa buhay, nakikitaan ko dito, patungo ka pa rin sa tagumpay, okay? Kumbaga, ngayon, gising ka na dito nagigising ka na dito at naibabalik mo muli yung kumpiyansa at confident mo dito, yung iba sa inyo. Kasi nakikitaan ko dito na ikaw yung klase ng tao na matatag. Hindi ka basta-basta sumusuko or hindi ka basta-basta naniniwala na sa sabi-sabi ng ibang tao. Mas nagiging kang matatag ngayon. Okay? Ayun, ito lang nakikita ko. Thank you for watching. Love and peace.